sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng mga departamento at sangay ng gobyerno laban sa kahirapan. Alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI, Victims of Disaster and Calamities Sectoral Council para paghandaan ng kalamidad na hinaharap ng ating bansa. Tututukan din po natin yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pong pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Action laban sa kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Council Member Ms. Mayforth Luneta ng NAPSI Victims of Disaster and Calamities Sectoral Council para talakayin po yung mga advocacy at programs ng batayang sektor para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan sa oras ng sakuna. Ms. Mayforth, good morning po sa inyo. Magandang umaga, Ms. Dayan. Alright, so July is the National Disaster Resilience Month and this is the last day. So maganda sa huling araw na ito ay talakayin natin yung tungkol sa paghanda natin sa mga sakuna. But I wanna start on the importance po ng paggunita po nitong National Disaster Resilience Month. Ano po ang kahalagahan nito sa batayang sektor? Ang kahalagahan nito ay magkaroon ng katuparan yung paggunita ng Resilience Month. Meaning, sana yung mga sektor talaga natin ay magkaroon talaga ng tunay na katatagan. Katatagan kasi yung Tagalog ng resilience. Meaning, kaya nilang harapin ang kahit na anumang disaster na darating. At kung pwede nga, hindi kasi usually sasabihin, tatamaan ka, babagsak, tapos tatayo ulit. Ganun iniisip ng iba. Hindi. Sana yung katatagan natin, yung kahit na binibira na ng kahit na anong bagyo o earthquake, kayang tumayo ng ating mga mamamayan. Okay. So yun sana, ang resilience na gusto natin. Meaning, kaya nating harapin kung anumang bantang panganib na dumating sa atin, whether natural or human-induced, o combination. Okay, so more on preventive rather than reactive. Yes, yung actually. resilience. Okay. Ang resilience is a total of everything. May preparedness ka, mayroon kang prevention, mayroon kang mitigation, may response din at recovery. Yun yung pinaka-ano ng buong DRR. Pero pag sinabi mo resilience, mas marami dama ka sa prevention and mitigation. Alright, well, talking about prevention, mahalaga na matukoy natin yung mga root causes, Ms. Mayforth. Bakit ba ito binabaha? Maraming mga naapektuhan, lalo na yung mga kababayan natin na mga mahirap. They are highly affected by these calamities na taon-taon naman po'y dumarating po sa ating bansa. Ano po ba yung mga root causes para matumbok natin yung tamang solusyon? Isang sample siguro ay punta tayo ng Japan. Ang Japan, earthquake din. Sa atin ganun din, marami rin tayong earthquakes, 'di ba? Pero yung tama dun sa Japan compared sa tama sa atin, talagang mas malaki yung sa atin. Bakit sa kanila kaya nilang mag-mitigate ng mga building nila, may rollerblades sa ilalim. Okay. Kaya ng ano. So ibig sabihin, may sapat silang resources para ma-build lahat. Sa atin, yung root causes talaga na malaking bagay ay yung issue talaga ng kahirapan. Okay. Ibig sabihin, ikaw na nga ang nagsabi, yung ating mga vulnerable sector, sila lagi yung tinatamaan. Di ba? So, sa isang lugar na kung saan mas marami ang mga may kahirapan, sila yung laging binabaha. Kung sakaling magkakasunog, sila rin yung pwedeng magkasunog. Yung ganun ba? Kasi nga, wala silang sapat na proteksyon doon sa kanilang mga kabuhayan. So pag tinanong mo kami, lalo na sa mga National Anti-Poverty Commission, ay talagang ang pinag-uusapan dyan ay ang gusto talaga natin ay poverty reduction. Because poverty reduction is disaster risk reduction. So i-reduce mo yung poverty, sigurado yan. Yung disasters mo, marireduce din. Connected to that, how about po din sa land use plan? Ano po yung mga pwedeng gawin dito para mas maging handa rin po yung ating mga kababayan? Well, marami tayong pwedeng gawin. Ang land use planning kasi, dapat yan ay whole of society ang nagpaplano. Siyempre, meron tayong mga eksperto na magpaplano niyan, pero dapat na ilalagay sa tamang lugar yung saan ang residence, saan yung mga, kung may factory ka, saan yung
yung mga leisure area mo, maipaplano mo siya. Hindi, tapos yung mga bahay, dapat sapat yung mga spasyo, yung mga kanal, dapat ay sapat. Kagaya dito sa Pilipinas, sabi nga ng eksperto ng land use plan, ay yung mga kanal natin ay parang 25 years ago na hindi siya, kumbaga, hindi na sa sapat noon, edi how much more ngayon. Ngayon, oo. That's why we have this kind of, yung malalaking mga flooding. So, ibig sabihin, sana yung land use plan, nakukonsulta yung lahat ng sektor. Okay. Para, kumbaga, mai-insure mo rin na lahat sila magte-take on with the plan. And hopefully, maganda yung lapat ng pagkakaplano nung lugar. Hindi ka maglalagay ng makakadagdag doon sa baha o makaka-obstruct ng mga daanan ng mga bagay-bagay. And also, of course, syempre, kagaya halimbawa, isang problema din natin yung traffic, di ba? Yung traffic, yung ganyan. Kasi maraming aspeto na hindi masyadong napaplano, mga polisiya na kailangan in place. Kasi kumbaga, yung mga sasakyan mo na hindi na pinapaandar, andun pa din. Tas masikip yung area, tas konti ang yung transportation na pangmaramihan. So dapat yun yung mas maraming effort. Okay. Now, talking about policy, Ms. Mayfort, sa inyo pong sectoral council, ano po yung mga policy na gusto po ninyong i-recommend sa iba't ibang mga agencies para po mas mapatatag pa natin yung ating mga kababayan kapag may mga sakunang darating? Siyempre, ang linyahan ng ating mga polisiya talaga dapat ay nakasentro doon sa ma-reduce yung poverty. So kung halimbawa sa agriculture, para ma-ensure natin na yung ating mga magsasaka ay protected yung kanilang livelihood, sana may sapat na suporta sa kanila doon na merong maayos na patubig, may protection doon sa mga rice fields, yung mga ganyan. Alam mo naman kasi bahain talaga, ganyan. So kasama dapat sana yun sa mga pinaplano. Tapos may sapat na, pagka nakakaroon ng disaster, meron ding sapat na ayuda na paano ka makakatayo ulit. So, iyan yung, alam mo, sa magsasaka yun. Ganon din naman sa urban area, di dapat meron ka rin karampatan sa shelter. Sa shelter doon sa urban area. Dapat sana, kumbaga meron na tayong mga sa loob ng syudad na paglilikasan ng mga informal settlers. Okay. Pinag-uusapan natin kanina, saan mo dapat ilagay yung mga tao dahil lagi naman silang binabaha at doon din sila binabaha. So magaling na silang lumikas at bumalik. Sanay na. Oo. Sanay na. Mga point nun, bakit sa laging kailangan lumikas? Bakit hindi tayo gumawa ng programa na maligay na sila sa ligtas na lugar? Ngayon, pag sabi na, sige, lagay natin sa ligtas na lugar, dinala ngayon sa probinsya ng Rizal. Okay. Taga Metro Manila sila, yung trabaho nila nandito. Ayaw nilang lumikas Ayaw pag nila ganyan. yun. Oo. So, may mga ilang syudad, Pasig, ganyan, meron na silang mga in-city or tawag nila ay sa loob ng syudad mismo yung mga pabahay na ginagawa sa kanila. Mahirap yon pero maganda sana kung merong ganoong provision. Alright. Well, let's talk about convergence. Gaano kahalaga na magtulong-tulong iba't ibang ahensya ng gobyerno and also sectors para dito tugunan natin yung mga issue connected to disaster resilience? Oo. Kasi alam naman natin pagka nag-disaster, lahat apektado eh. O bakit hindi na lang natin, pagka nagpaplano ka, ay yung integrated yung mga plano. Hindi ba they talk in silos? Parang, pagka ano lang to, structure, akin lang to. Dapat, ang iniisip natin, yung structure ay may kinalaman doon sa poverty alleviation o kaya meron silang yung programa ng DSWD nag-uusap doon sa programa ng yung highway, DPWH. So, may daan ka dapat para doon sa dadaanan ng mga gulay na iyong pinapaano. Kasi kung hindi maayos yung daan mo, hindi sila makakapag-transport. So yung mga magsasaka, yung iba gusto na lang nilang pabulokin yung mga kamatis nila. So dapat yun, yung farm to market road natin maayos, ganyan. So, dapat integrated, lahat nag-uusap. At higit sa lahat, dapat doon sa mga pagpaplano ng iba't ibang ahensya,
ay merong input ang mga basic sector. Aha. Kaya nga mahalaga yung National Anti-Poverty Commission kasi meron kang kalahati noong ahensya ay government side, yung kalahati ay mga sectoral side. So kami yung sa victims of disaster and calamity. So lahat ng mga issue, whether yan ay sa panahon ng emergency, whether yan ay sa panahon ng paghahanda, ay kami ay makakapagbigay ng puntos na o dapat mas marami tayong capacity building on this o kaya kailangan, yun nga, ma-reduce na natin yung risk kung may mga programa tayo na yung ating mga kabuhayan ay sinisigurado na mayroon yung mga urban poor o yung kung saan man para hindi sila nagugutom sa panahon ng disaster o kaya halimbawa isa na lang sa fisher folks, di ba? Alam mo, pagka bagyo, hindi sila makakapunta sa laot. Yes. So, dapat napaplano na yon na since hindi sila makakalabas, it's either magawa ng programa na meron silang sanctuary para sa mga fish na malapit-lapit lang, na hindi nila kailangan lumaot, kung doon na lang sila kukuha. O kaya naman, ay meron ka nang talagang nakahandang ayuda para doon sa fisher folks para hindi na sila umalis, hindi sila mapapahamak. Yung mga ganun bang, alam mo naman na mangyayari, yaan, hindi sana inihanda na lang din natin. Well, magaganda po ang mga rekomendasyong ito at ang ating hangarin ay talagang ito ay ma-actionan din ang mga kinaukulang mga ahensya dahil taon-taon naman talaga po ay mayroong dumaraan na mga bagyo at ayaw natin na sana yung mga dating nag-evacuate lagi dito kung hanggat maaari hindi na nila kailangan mag-evacuate dahil nasa ligtas na silang lugar. Well, thank you so much Ms. May Fourth sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon. Well, July is the National Disaster Resilience Month pero sana every month ay kailangan gawin po nating mas marami yung talakayan patungkol po dito sa disaster resilience. Well, yan po muna ang ating napag-usapan mga ka-RSP. At hinikayat po namin kayo muling tumutok sa ating programa sa susunod na linggo. At Ms. May Fourth, maraming salamat po ulit. Sabayan po ninyo ako at sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan. Huwag po kayong alas dahil balita na po sa pagbabalik ng Rise and Shine Pilipinas.